Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng Leviticus. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, dapat natin itong basahin ayon sa perspektibo o pananaw ng Panginoon, lalo na po sa libro ng Leviticus. Madalas kong isipin na ang librong ito ay walang kinalaman sa atin dahil puro naman ito tungkol sa mga paghahandog, napakaraming mga detalye. At tila ba paulit-ulit ang pagsasabi tungkol sa mga tuntunin ng paghahandog sa Panginoon. Ngunit anong kinalaman nito sa atin? Ngunit sa pagbabasa po natin nito, ayon sa konteksto ng buong Biblia, ito po ay mahalaga. At ano ang nais ng Diyos na makita po natin lalo na sa libro ng Leviticus? Ngayong umaga ay nagkaroon po ako ng bagong perspektibo o kaya ay pananaw sa pagbabasa nito. Kailan lamang ay na-brainwash ako ng isang palabas, pelikula, at kahit ang mga tribe leaders ay naroon upang manood. At kaya naman paulit-ulit din po ang pelikulang ito sa aking isipan. Kaya bibigyan natin ito ng pelikula para sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang love letter ng Panginoon para sa mga nais dumulog sa Diyos. Ito po ang pag-ibig ng Diyos para sa mga tao at maging sa mga pari. Dahil ang Diyos ay mayroon pong pag-ibig at ugnayan sa kanyang sa sangkatauhan. Unang bahagi ay verse 1 hanggang verse 10. Ang tungkulin sa tungkol sa paghahandog ng pambayad kasalanan. Mula chapter 6 hanggang chapter 8, ito po ay isang malaking talata. Sa nakaraang mga kabanata, sinasabi po ng Panginoon at kanya pong tinuturoan ang mga Israelita tungkol sa iba't ibang mga kaloob. At 6, 7, 8, sinasabi po dito kung ano ang dapat na gawin ng mga pari lalo na sa mga handog na ito. At kung ano ang kanilang matatanggap mula sa mga kaloob. Sa verse 1, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan, ito'y ganap na sagrado. 2 hanggang 5. Tungkol po sa mga pari, kung ano ang dapat na kanilang gawin, tuntunin at tungkulin. Verse 6. Hanggang matapos ay ang kung ano ang matatanggap ng mga anak na lalaki. Ang mga karne na matitira o kaya may iwan sa mga handog. Para po sa mga handog, pambayad kasalanan, hindi po lahat ay maaaring magkaroon ng bahagi sa karne, tanging ang mga pari at tanging mga paring lalaki lamang. Ang kabanatang ito at ang chapter 6 ay sinasabi po kung anong maaaring matanggap o kaya ay maging bahagi ng mga pari sa mga kaloob.
Ang handog pangkasalanan, handog pambayad kasalanan ay magkaiba. Mayroon pong pagkakaiba kung paano ibibigay o kaya magkakaroon ng bahagi ang mga pari, lalo na sa sagradong handog na ito. Dito, napaisip ako bakit napakahalaga na dalhin ang karneng ito sa sagradong bahagi ng templo. Sa mata ng Diyos, ang lahat ng ito ay banal. At makikita din po natin ang puso na mayroon ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mayroon pong puso para sa mga pari, sa mga Levita, na dahil napakahaba po ng kanilang oras ng paglilingkod, at dito ay para po bang sinasabi ng Diyos ay hindi nyo na kailangang magluto, maghanda ng pagkain, bumili ng takeaway, dahil narito na ang probisyon ng Panginoon, ang Diyos ang naghahanda ng pagkain na kanila pong maaaring maging bahagi. At dahil ang mga karneng ito, ang mga bahaging ito ay dapat lang din nakainin sa banal na bahagi ng templo. Hindi po nila ito maaaring kainin sa labas o kaya sa labas ng templo. Kaya dito makikita natin na kahit na sa kanilang mahabang paglilingkod at pagtatrabaho sa loob ng templo, naroon ang probisyon ng Panginoon. Dito ipinapaalala ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pari, na ang Diyos ang siyang mangangalaga at magbibigay probisyon sa kanilang pangangailangan. Dito nabanggit din, verse 9 hanggang 10, tungkol po sa mga handog butil. Anong uring mga handog ang maaring maibahagi sa mga tao? Sa handog bayad kasalanan, ang mga karneng na ihahandog ay maaari pong maibahagi sa mga tao. Tapos sa verse 10 ay mayroon din pong mga bahagi ng kaloob na maaari po nilang iuwi. Dito tila sinasabi po ng Panginoon na ang kanyang probisyon ay para din po sa kanilang mga pamilya. Dahil maaari po nilang ibahagi ang ilang mga handog sa labas ng templo. Sunod, verse 11 hanggang 34. Ang bahagi ng mga pari mula sa handog pangkapayapaan. Verse 14, sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito'y kukunin ng paring nagpuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Naroon pa rin po ang probisyon ng Panginoon, hindi lamang po para sa mga pari, kundi maging sa lahat ng mga Israelita. Sabi sa verse 15 hanggang 17,
Nabanggit po ang mga tuntunin at kung ano po ang magiging bahagi ng sangkatauhan o kaya ng mga iba pang mga Israelita sa mga handog. Ang Diyos ay nangungusap sa mga pari, mga lingkod ng Panginoon at maging sa mga tao na pagdating po sa handog pangkayapaan mayroon pong mga pagkakaiba. May handog pasasalamat, verse 15. Iyon ay nasa verse 15. Po sa verse 16 naman, handog pangkapayapaan o ayon sa panata o kusang loob. Ang dahilan ng mga handog na ito ay dapat din po ayon sa kung paano nila ito hinahandog. Sinabi po dito na ang mga handog pangkayapaan ay dapat na maibagay sa unang araw dahil nagpapakita lamang nito na ang dapat pasasalamat ng tao ay sariwa. Lagi pong ipinapaalala ng Diyos sa atin kung mayroon po ba tayong sariwang revelasyon at sariwa po ba lagi ang ating pasasalamat sa Diyos? Lagi po bang puro tungkol sa ating nakaraan? Ilang taon na pagiging pananampalataya? Kamakailan lamang ay nagkaroon po kami ng couples camp. Marami pong mga sesyon kung saan tinulungan po namin ang mga mag-asawa na purihin ang kanilang asawa. Madalas ang kanilang sinasabi, salamat aking asawa sa iyong panganganak sa ating mga anak at sa iyong pag-aalaga ng ating pamilya. Ito po ba'y parang paulit-ulit ang ginagawa ng mga asawa, lalo na ng mga asawang babae dahil pare-pareho lamang po ang pasasalamat ng mga asawang lalaki. Ngunit doon ay tinuruan ko ang mga asawang lalaki. Kaya naman tinulungan ko sila na makita na sa loob ng 3 araw ng couples camp na iyon, ano ang mga pagbabagong nakikita nila sa kanilang mga asawa. Dahil ito'y mga sariwang pagbabago, mga sariwang pasasalamat. Dito, pinapaalala lamang po tayo ng Diyos na ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo lagi ng sariwang uri ng pasasalamat dahil mayroon pong laging bago pagdating sa presensya ng Panginoon. Laging bago na dapat ipagpasalamat. Naalala ko minsan ay kahapon nagkaroon kami ng healing camp, maging din sa hapon. Lahat po ng mga coworkers ay nagsama-sama. At amin pong ipinapanalangin ang mga coworkers pagdating po sa kanilang mga hinanakit.
hinanakit marahil sa magulang o maging sa paglilingkod. At kinahaponan ay mayroon akong nakausap. Sabi niya sa akin, yung morning session ay napakaganda. Na siya ay naantig sa sakit na naidulot sa kanya noon pa. At siya ay napalaya. Dito, mapapansin natin na ang Diyos ay mayroon pong bagong ginagawa sa atin bawat araw. Ngunit nakikita po ba natin ang araw-araw din na kabutihan ng Diyos? Naroon ang marami niyang mga pagpapala. Balik po sa kabanatang ito, ang handog pangkayapaan. Marami po tayong may ibibigay na pasasalamat sa Panginoon. Sa mga sumusunod na bersikulo, sa verse 16 hanggang 18 ay may mga iba pa pong istriktong tuntunin pagdating sa handog pangkayapayapaan bilang kusang loob sa Panginoon. Sa verse 22 hanggang 27, makikita po natin dito ang mga bilin ng Diyos pagdating sa mga handog na ibibigay sa Kanya. Kung sa atin para po bang bakit kailangang may mga ganitong mga tuntunin, hindi ba dapat ang mga paghahandog sa Diyos ay puno ng kagalakan, puno ng pagpupuri, puno ng pasasalamat, puno ng kaligayahan? Ngunit narito ang mga tuntunin ng Diyos na tila napaka-istrikto. Ngunit dito, ipinapakita lamang ng Diyos na ang bawat kaloob sa Kanya ay mahalaga. Ang atin pong pasasalamat, ang ating mga panalangin, ang atin pong mga papuri ay lagi pong tinitingnan ng Diyos ng buong seryoso at buong pagpapahalaga. Katulad ko din na dapat na mapaalalahanan, hindi ako magaling, hindi ako marunong magbigay pasasalamat sa Diyos o kahit sa tao. Ngunit dito ako'y napaalalahanan na pinapahalagahan po ng Diyos ang bawat salitang nagbumula sa akin, nagbumula sa atin. Naalala ko lamang may mga magulang na tila napaka-emotional stable kapag kahit na may mga kakilala, katrabaho na nagsasabi ng masamang salita sa kanila. Ngunit kung ang anak nila ang magkaroon ng mabigat na komento o kaya magbigay marahil ng mataas na uri ng komento, ang mga magulang na ito ay may ibang reaksyon. Katulad din po ito ng Diyos sa atin. Ibang-iba po ang pagtanggap ng Diyos sa ating uri ng pasasalamat, uri ng papuri na ibinibigay sa Kanya. Dahil tayo ay higit niyang pinapahalagahan bilang Kanyang mga anak, bilang Kanyang mga likha. Kaya naman po narito ang pagpapaalala ng Diyos na tayo ay pinapahalagahan ng Diyos, ang ating mga handog ay pinapahalagahan ng Diyos, ang ating mga salita, ang ating mga papuri at pasasalamat ay pinapahalagahan ng Diyos.
balik tayo sa couples camp. Mayroong isang mag-asawa na napakarami pong mga hinanakit sa kanilang mga puso at pagkatapos ng ilang mga araw ay natanggal din po ang mga hinanakit na ito. At sa mga nakaraang taon ay mayroon lamang po silang isang anak. Ngunit kung tutuusin, mayroon na po silang isang anak, ngunit hindi pa kasal. Sa pagkakataong iyon ay napaisip ako kung dapat ko bang sabihin sa kanila, dapat ko bang sabihin agad ang katotohanan na mula sa salita ng Diyos? At doon ko naalala na maging sa pagharap ng mga problema ng iba, dapat ko pa rin alalahanin kung ano ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos at ibahagi ito sa kanila. Ganito din po sa pagdidisipulo o kaya pakikipag-ugnayan sa tao. Mahalaga na bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya ng Panginoon, ay matuto po tayong makinig. Ngunit matuto din na ibahagi ang katotohanan na mula sa Diyos at maging uri din ng tao na marunong makinig ng mga katotohanan mula sa iba. Sunod sa verse 30. 31. Kukunin ng pari ang taba nito at susunugin sa altar, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. 34. Sapagkat inuutos ko sa bayang Israel ng dibdib at ang hita ng hayop na handog pangkapayapaan ay pagkakaloob kay Aaron sa kanyang mga anak. Ito ay panghabang panahong tungkulin ng bayang Israel. May mga ilan po sa atin na maaaring naglilingkod sa iba pang mga branch church o kaya yung mga handog na ibinibigay po sa atin para tumulong sa atin po pagbibiyahe marahil. Na minsan sa atin pong paglilingkod sa mga branch church ay may mga kaloob na ibinibigay po sa atin para tayo ay matulungan. Marahil sa transportation, mga pangangailangan. Dito ay palalamang po na sa mata ng Diyos, pinapahalagahan ng Diyos ang bawat kapangangailangan ng kanyang mga lingkod. Verse 34, sapagkat inunutos sa bayang Israel ang dibdib, hita ng hayop ay ipagkakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak.
Ito'y panghabang panahong tungkulin ng bayang Israel. Dito sinasabi po ng Diyos na ang ganitong tuntunin ay para po sa mga pari, hindi lamang po sa panahon na yon, kundi maging sa panghabang panahon. Verse 35 hanggang 38, ang tuntunin ng Diyos na ang lahat ay makakatanggap ayon sa kanilang uri ng ayon sa dapat nilang matanggap. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay pinili ng Diyos. Ngunit sa isang banda, si Moses din po ang nagtawag sa kanila. Sila ay napili mula sa lipi ni Aaron. Ngunit ito pa rin po ay pagtawag na nagmumula sa Panginoon. Dahil tayo po, sa parehong paraan, ganito din po ang pagtawag ng Diyos sa atin. Ganito ang pagkakatawag ng Panginoon kay Aaron at sa kanyang mga anak, na hindi nila kailangang magkaroon ng sariling tirahan dahil ang templo ng Diyos ang kanilang magiging tirahan. Hindi nila kailangang magtrabaho ng iba pang uri ng trabaho dahil ang kanilang pagtatrabaho ay nasa paglilingkod sa loob ng templo. Maaring may mga pari na ang tingin sa kanilang sarili ay napakababa dahil ang lahat ng kanilang mga kinakain ay mula din sa iba pang mga tao, iba pang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay may higit na maihahandog, mayroon din po silang higit na makakain. Kung kokonti lamang, edi kokonti lamang. Maaring may ganitong mababang pagtingin ang mga lingkod, ang mga pari sa kanilang sarili. Ngunit narito ang Diyos na nangungusap sa lahat ng mga pari, lahat ng mga Levita, na ang probisyon ay hindi nagmumula sa tao, bagkus ay mula sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagbibigay probisyon at siyang may responsibilidad sa bawat pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Bawat pangangailangan, Diyos mismo ang nagbibigay. Totoo na mga pari ang mga Levita ay binasbasan ni Moses, ngunit ang kanilang pagkakatawag ay mula pa rin sa Panginoon. Katulad po sa atin, maaaring ang Mother Church ang nagpadala sa mga branch church, ngunit ang pagtawag na ito ay mula pa rin po sa Panginoon. At ang responsibilidad ng provision ay mula pa rin sa Panginoon. Verse 38, iniutos ito ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai nung sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Sa verse 36 hanggang 38, sinasabi po dito na iniutos ni Yahweh kay Moses ang lahat ng ito. Inuutosan ng mga Israelita na maghandog sa kanya. Ito ay paraan upang higit na makalapit sa Diyos. Dahil sa atin pong paghahandog sa Diyos, tayo din po ay higit na pagpapalain ng Panginoon.
Bilang patotoo, ako minsan ay hindi marunong magpasalamat sa Diyos, maaring sa paghahandog o kahit magbigay pasasalamat sa aking pamilya. Ngunit narito na ipinapaalala po ng Diyos na ang paghahandog ay dapat nakusang loob at ginagawa ng ayon sa ating kalooban. Kung atin pong pinapahalagahan ang ating pagpapasalamat sa Diyos, tayo din po ay papahalagahan ng Diyos at higit na pagpapalain. Ngayon, atin pong tignan kung tayo po ba ay taong marunong magpasalamat sa Diyos, laging nagbibigay ng sariwang pasasalamat sa Kanya. Sa verse 15, ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pagpapasalamat ay kakainin lahat sa araw ng paghahandog, walang dapat itira para kinabukasan. Dapat na instant. Kagaya ko, ngayong gabi ay ako ay magkakaroon ng hapunan kasama ang aking nanay upang pasalamatan siya. Dito akin lamang pong nais sabihin na dapat po tayong marunong magpasalamat sa Diyos, maging sa tao, patuloy na magkaroon ng puso na mapagpasalamat sa Kanya upang tayo ay higit na mapagpala. Purihin ang Diyos sa Kanyang buhay na salita.